Sa malawak na tanawin ng lungsod, makikita ang mga gusaling nagsisitaasan at ang mga bundok sa malayo. Doon lumitaw ang ating bida, nanginginig at takot. Sa kanyang mata, reflektado ang tatlong aninong walang mabuting balak. Noon, tatlong ganap na lalaki ang malupit na bumugbog sa isang batang paslit, iniwan siyang sugatan sa lansangan. Ngunit sa kabila ng dugo at sakit, matalim ang tingin ng bata, hindi na luha ang dumadaloy kundi puot at galit. Lumipas ang mga taon at ang batang iyon ay lumaki na. Dala pa rin ang alaala ng mga laban sa madidilim na eskinita. Ngayon ay kaya na niyang gumanti. Ang unang sumugod na may dalang pamalo ang siya ring unang tumanggap ng kamaong samapol sa kanyang mukha. Tinapos ng ating bayani ang tatlong lalaki at iniwan silang durog sa daan. Lumabas siya sa eskinita, hindi batid ang biglang pagbabagong seisipol sa buong mundo. Noong ika-1 ng Enero taong 2020, nagbago ang lahat. Ang mundo ay naging isang laro. Biglaang nagsilabasan ang mga dungeon at mula roon ay sumulpot ang mga halimaw. Winawasak ng mga ito ang bawat nadaraanan, at kasabay ng pagguho ng mga lungsod ay ang pagkamatay ng maraming tao. Lumitaw din ang mga makalangit na nilalang na tinawag na mga Shining Ones. Ibinahagi nila ang kanilang kapangyarihan sa iilang individual, at sila lamang ang may kakayahang puksain ang mga dungeon. Naniniwala ang marami na ang mga player na may espesyal na kapangyarihan ang magliligtas sa mundo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, marami sa kanila ang inuna ang pansariling kapakanan kaysa ang kaligtasan ng lahat. Kumalat ang mga bulong tungkol sa nalalapit na wakas ng mundo. Ngunit para sa ating bayani, nanatiling pareho ang mundo, isang lugar na walang dapat pagkatiwalaan. Nakamit din niya ang kapangyarihan, at sa piling ng iba pang mga manlalaro ay nakatagpo siya ng isang taong unti-unting pinaniwalaan. Siya si Lei, isa sa 7 orihinal na manlalaro, isang mandirigma, tagapagmana ng banal na liwanag, at kinikilalang pinakamalakas sa lahat. Matapat na tinulungan ni Lei ang mga mahihina, iniligtas sila mula sa mga halimaw. At itinuring siyang bayani na waring mula sa alamat ni Haring Arthur. Matapos patumbahin ang isa pang halimaw, seryoso niyang ipinahayag sa kanilang lahat na sisirain niya ang huling boss ng larong ito. Habang nakamasid, hinangaan ng ating bida ang tapang ni Lei. Nang sumalubong ang kanilang mga mata, mariing winika ni Lei na tatapusin niya ang mundong ito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pag-asa ang ating bayani. Isa-isa, nagtipon sa paligid ni Lei ang matatapang na lalaki, at kasama nila ang ating bida na buong giting ding lumaban. Bagaman minsan niyang ipinahayag ang pagkamuhi sa mundo, noon lamang niya naranasan ang magkaroon ng mga taong mapagkakatiwalaan. Habang nagpapahinga ang kanyang mga kasama matapos ang matinding labanan, siya ay masayang nakamasid. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang lahat ng manlalaro ay nagkaisa para sa iisang mithiin. Sa kanyang puso, naramdaman niyang hawak na niya ang kapangyarihang baguhin ang lahat. At dumating ang huling labanan na magtatakda ng kapalaran ng mundo. Nakalapit si Lei mula sa kanyang likuran at bamulong na marahil yun na ang kanilang huling laban. Kaagad na unawaan ng ating bida, na si Ken ang pangalan, ang ibig sabihin nito. Nais pa sana niyang bunutin ang kanyang patalim, ngunit maagap nang itinarak ni Lei ang espada sa kanyang dibdib. Ipinahayag ni Lei na kung hindi dahil kay Ken ay hindi sana nila naabot ang tagumpay. Bumagsak si Ken, duguan at muling nakaranas ng pagtaksil mula sa taong kanyang pinagkatiwalaan. Nagtanong siya kung sadyang lahat ay binalak mula pa sa simula. Lumabas mula sa anino ang isang babae, si Paula, at may pang-uuyam na sinabi na dapat noon pa ay naunawaan ni Ken ang lahat. Ipinaliwanag niyang kapag natapos ang laro, mawawala rin ang kanilang mga kapangyarihan, mga kagamitan, at higit sa lahat, mawawala ang dahilan ng kanilang pag-iral. Malapit na lumapit si Paula at ibinulong na kung matatapos ang laro, hindi nila makakamtan ang pagkakataong sakupin ang mundong ito. Ang mga kinikilala ng lahat na bayani ay sila palang mga tunay na taksil. Nagdusa si Ken sa matinding sakit at pagtaksil. Inamin ni Paula na tinamaan siya ng sumpa ni Balman, isang lason na kayang pumatay sa kahit sinong malakas. Nang marinig ni Ken na tinukoy pa niya ang iba, biglang lumitaw ang katotohanan,
patay na ang kanyang mga kasama sa kamay ng dalawang traidor. Ang kanyang katawan ay nanginig, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa galit. Ipinahayag niyang ibinigay niya ang tiwala at inalay ang buhay upang mailigtas ang mundo, ngunit sila mismo ang humadlang sa layuning iyon. Bago tuluyang lumisan, ipinagyabang ni Paula na may karapatan silang pamunuan ang mundong ito ayon sa kanilang kagustuhan. Ipinanumpa ni Ken na huwag nang subukang bigyang katwiran ng kanilang mga walang saysay na salita ang kanilang kasakiman. Iniwan siya ng mga traidor na duguan, nilamon ng kamatayan, na may espada pa sa kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang isang sasakyan at sumambulat ang mga usapan ukol sa misyon, sa mga halimaw, at sa pera. Ang ating bida, na kanina lamang ay patay na, biglang nagmulat ng mga mata. Nakasuot siya ngayon ng uniforme. Nabigla si Ken at hindi makapaniwala. Hinaplos niya ang lugar kung saan tumarak ang espada, ngunit wala na roon ang sugat. Muling nagbalik sa alaala ng nakaraan si Ken. Nakaupo siya sa loob ng isang sasakyan kasama ng iba pang mga kalalakihan na pareho ang suot na uniforme. Habang nag-uusap ang mga sundalo, pumasok sa isip niya na baka isa lamang itong panaginip. Ngunit biglang huminto ang sasakyan, nagkaroon ng aksidente sa kalsada, at mula sa paligid ay napapaligiran sila ng malalaking orc. Sa takot, mabilis na hinampas ng driver ang manibela at sumigaw na may mga orc na humaharang sa kanilang daan, tinawag ang lahat upang kumilos. Mabilis na bumaba ang mga sundalo at itinutok ang kanilang armas. Ang mga galit na orc ay sabay-sabay na sumugod, dahilan upang manginig ang driver at magmakaawa na bumilis ang kilos ng mga tauhan. Subalit ang mga sundalo mismo ay takot na takot din. Tinawag ng nakatatanda ang lahat at mariing sinabi na kapos sila sa bala, kaya't dapat lamang magpaputok kapag tiyak na. Ngunit bago pa man makagalaw ang marami, bigla silang natigilan. Sa harap nila, isang lalaki ang walang takot na sumalubong sa mga orc at isa-isang pinapatay ang mga ito. Siya ang ating bida. Sa kabila ng kalituhan, mabilis niyang tinibayan ang loob at nilabanan ang halimaw. Mag-isang pinaslang ni Ken ang mga orc na walang tigil na sumasalakay. Ang mga sundalo ay nakatingin lamang, mangha at nakabuka ang bibig, habang siya ay napakadaling humaharap sa mga nilalang. Napagtanto ng ating bayani na hindi ito isang panaginip, totoong nangyayari ito. Mabigat ang kanyang lakad pabalik sa sasakyan, ngunit tinawag siya ng matandang pinuno at sinigawan bilang isang pabaya. Hindi siya nagpahayag ng anumang tugon. Bagkus ay dumaan lamang sa tabi ng lalaki. Noon niya napagtanto na bumalik siya sa nakaraan. Umupo siya sa isang kahon, inilapag ang baril, at nagbalik sa kanyang alaala ang pagkakanulo ni Lay at Paula. Ang galit ay muling sumiklab sa kanyang dibdib. Isang liwanag ang biglang lumitaw at siya ay muling naging isang player. Sa harap niya ay lumutang ang tatlong opsyon ng armas. Noon sa kanyang nakaraang buhay, ito ang araw na naging player siya. Ngunit ngayon, hindi tulad ng dati, wala siyang kalayaang mamili. Isa sa mga pagpipilian ang agad na umagaw ng kanyang pansin, isang kinatawan ng madilim na mundo. Ang papel na iyon ay nagkakaloob ng kakayahang gumamit ng mga sumpa at lumikha ng hukbo gamit ang bangkay ng mga halimaw. Hindi tulad ng ibang papel, ito'y nag-aalok ng mapanlinlang na kalakasan, isang player lamang ang maaaring mag-angkin ng lahat ng kasanayan. Mula sa nakaraan, kilala ang isang lalaki, si John George, tinaguri ang hari ng mga immortal. Siya ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat dahil sa basbas ng madilim na mundo. Kung si Lay ang tinuring na bayani, si John ang naging halimaw. At ngayon, ipinangako ni Ken na gagawin niya ang lahat upang matagpuan ang halimaw na ito. Siya mismo ang magiging halimaw na haharap sa huwad na bayani. Samantala, lumalakas ang kapangyarihan ng mga samahan ng mga manlalaro. Ang Phoenix Guild, isang organisasyong gumagamit ng lahat ng paraan upang makuha ang salapi at impluwensya, ay naging pangalawang pinakamalaking guild sa bansa. Sa kabilang banda, sa pagkukumpara, lalo lamang naging perpekto sa mata ng marami ang Messiah Guild. Sa loob ng punong tanggapan ng Phoenix Guild, nakaupo si Ken sa isang lamesa, binabasa ang isang kontratang inalok sa kanya upang maging kasapi.
Ipinaliwanag ng isang lalaki na bawat paglilinis ng dungeon ay may kalakip na gastos, at batay sa mga dokumento, alam ni Ken na hindi sapat ang kabayaran upang makuha ang kanyang nais. Ngunit wala na siyang ibang mapagpipilian. Agad niyang tinanong kung paano mapapatunayan ang kanyang kakayahan bilang isang player, yamang tanging ang mismong manlalaro lamang ang nakakakita ng status window. Ngumisi ang lalaki at naglabas ng 5 sobra, mga pahina ng natatanging kasanayan mula sa mga kinatawan ng madilim na mundo. Inatasan si Ken na pumili ng isa. Isa sa mga sobra ang kanyang napansin, Hitoxin, isang kasanayang nagbabalik ng lason sa mismong dugo. Kapag ginamit na may dugo ng golem, lalong lumalakas ang epekto nito. Bagaman simple, ito ay makapangyarihang kasangkapan. Buo ang loob na pinili ni Ken ang kasanayang ito at pinunit ang sobra. Sa iglap na yon, kumislap ang maliwanag na liwanag. Di kalaunan. Nabigla ang lalaki at tinanong ng babae kung bakit siya ang napili bilang bloodhound, yamang tila hindi angkop sa kanya ang papel. Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na sa buong guild, si Ken ang may pinakamasamang ugali, tulad ng isang aso. Habang pinagtatawanan siya sa kanyang likuran, nagbago ang ekspresyon ni Ken at mariing idineklara na may paparating. Inutusan niya ang lahat na maghanda para sa labanan. Kahit muling nabuhay, patuloy pa rin siyang sinusundan ng bangungot ng kanyang nakaraan. Sa kanyang isipan, nagbalik ang alaala, kung nakabalik man siya sa nakaraan, marahil buhay pa rin ang mga kasamahan. Sa mga susunod na eksena, ipinakita ang isang sports park sa ilalim ng paradahan. Sa tabi ng mga marangyang kotse, naroon ang isang grupo. Inihayag ng isang babae na yun ang kanilang unang paglalakbay, at sinabi niyang sapat ng pagkatiwalaan si Daniel. Sinagot naman ni Daniel na ito na ang ika-4 niyang pamumuno, kaya't wala silang dapat ipag-alala. Tinanong ng lalaki kung kailan darating ang huling kasapi. Lahat ay napalingo nang marinig ang pagdating ng isang kotse. Isang maliit na dilaw na lumang sasakyan ang huminto. Nagsalita ang isang binatang blonde at inuyam ang kabagalan ng bagong kasapi, sabay sabing kailangan nitong matutong magdisiplina. Lumabas ang isang lalaki mula sa sasakyan, nakatakip ang mukha ng kanyang hood. Inuyam siya ng babae at sinabi na dapat ay magpasalamat siya dahil tinanggap siyang makasama. Sabay turo pa sa karukhaan ng kanyang kotse. May isang lalaki ang nagsabi na dahil sa suot ng bagong dating ay halatang hindi pa siya nakatanggap ng kagamitang bigay ng guild. Mukhang sa unang operasyon pa lamang niya ay pinili na niyang mag-focus sa sariling kaligtasan. 4 sa kanila ang sabay-sabay na tumalikod. Sinabi ni Dan na dapat nilang magkunwari na kulang sila ng isang miyembro at na mayroon siyang bagong armas. Habang masayang nag-uusap ang grupo, may isa namang baguhan na naglalakad sa kanilang likuran. Natapos ang maikling pagpapaliwanag tungkol sa dungeon. Ang pinakadiin lamang ay tandaan ng layunin at mga kondisyon. Ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang nagsalita at nagtanong kung may nais pang umatras o magtanong. Hiningi rin niyang silipin nila ang kani-kanilang inventaryo, ngunit imbes na gawin ito ay nagtawanan lamang at nagbiro ang karamihan na worry by mga hanggal. Nakaharap si Ken sa kanila ngunit nanatiling tahimik, kinakabahan at paulit-ulit na tumatama ang daliri niya sa mesa. Iniisip niyang wala siyang kakilala sa mga taong ito, kaya wala rin siyang dapat alalahanin para sa kanila. Pagbukas ng dungeon, sabay-sabay nang pumasok ang buong pangkat. Laking gulat ng isang babae dahil iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng portal ng ganoon kalapit. Siya ang unang lumapit at agad nagbago ang kasuutan niya. Sunod-sunod na pumasok ang 4, ngunit naiwan si Ken sa labas. Nang makapasok ang dalaga, namangha siya sa kakaibang mundo sa loob ng portal. Ang mamamana ay nagulat din at inihalin tulad ito sa isang laro. Ngunit ang kalbong kasamahan ay umalma at sinabing ito na ang kanilang realidad at iisa lamang ang buhay ng bawat isa. Hindi pinansin ni Ken ang paalala. Lumayo siya at lumapit sa mga puno, kung saan napansin niya ang mga bakas ng kuko. Kaagad niyang naunawaan na maraming goblin ang nakapaligid. Lumapit si Daniel at tinanong ang kanyang pangalan. Inalok nitong tuklasin muna ang paligid habang sila ay maghahanda ng kampo. Pumayag si Ken nang walang pag-aalinlangan.
Sa malayo, nagkomento ang isa sa mga kasamahan na inaakala nilang magiging palaasa si Ken. Ngunit nagulat sila sa pagiging masunuri nito. Napangiti ang blonding lalaki at nagbiro na hindi alam ni Ken kung gaano kadelikado ang lugar na iyon. Agad namang nag-utos ang kalbo na maghanda ang lahat para sa pangangaso, dahil mula ngayon ang lahat ng gantimpala ay kanila na lamang. Ngumiti siya na para bang isang tagapagpaalala sa mga manonood. Ngunit ang ating bida, si Ken, ay malinaw na nakabatid na ginagamit lamang siya bilang pain. Eksakto tulad ng kanyang inaasahan. Samantala, sa loob ng gusali ng guild, lumabas si Paula na may malamig pa ring titig. May pulong ang konseho at siya ang nagpasya na ipakilala ang bagong kalahok para sa misyon. Muli itong binanggit ng lalaking may peklat, tila nagtataka sa maririnig. Sa madilim na silid kung saan nagtipon ang lahat, bumukas ang pinto at dumating ang isang lalaking anino pa lamang ang nasal ayan. Hindi nagustuhan ng lalaking may peklat ang pagdating ng bagong kasama. Naglakad ang lalaki papasok at ipinakilala ang sarili bilang si Simon. Ngunit agad niyang sinabing hindi na niya kailangang ipakilala pa ang sarili dahil kilala niya ang bawat isa. Sinalubong siya ni Lei at pinuri ang kanyang ambisyon. Ngunit hindi pinansin ni Simon ang papuri at agad nagtanong kung ano ang kanyang gagawin. Ito ang nagpainit ng ulo ng lalaking may peklat at pasiga niyang binalaan si Simon na huwag kausapin ang pinuno ng ganoon. Hindi rin natuwa ang iba pang miyembro sa kanyang pagdating. May isa pang tumayo at nagbanta na kaya niyang sakalin si Simon. Subalit magaan lamang itong tinapat ni Simon sa braso at nagbitiw ng salitang tila ba tumutukoy sa nakaraan. Napansin ng lahat na tama nga siya sa sinabi, base sa naging reaksyon ng mga kasamahan. Sumigaw si Lei ng malakas at tumigil ang lahat. Napilitang umupo ang higanteng lalaki, ngunit sa loob-loob niya ay pinanggako niyang aalisin niya ang kayabangan ni Simon sa tamang panahon. Ipinagpatuloy ni Paula ang usapan at tinanong kung gaano pa katagal ang hihintayin sa trabahong nakatalaga. Sumagot si Simon na kung tungkol yun sa paghahanap ng material, 3 araw pa. Sa kagubatan naman, ang ating bayani ay patuloy na sinusuri ang mga bakas ng kuko. Napangisi siya at naalala ang aral na minsang itinuro sa kanya. Sa alaala, kasama niya si Simon na nagtuturo ng kahalagahan ng impormasyon para mabuhay. Ngunit tinanong noon ni Ken kung bakit kailangang mag-ipon ng impormasyon kung maaari namang palakasin ang sarili. Sinagot siya ni Simon na gaano ka man kalakas ay palaging may kahinaan. Dala ang mga salitang iyon, tumalon mula sa puno ang ating bida. At sa mismong sandaling iyon, lumipad ang isang palaso patungo sa kanya. Lumabas ang 3 goblin, mas maliliit kaysa sa mga nauna. Agad ginamit ni Ken ang kanyang kakayahan at lumitaw ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ngayon na may kakayahan siyang maglabas ng hemotoxin, ang mga goblin ang nagsilbing pangunahing target. Ang pinakamapangahas sa 3 ang unang sumugod ngunit madali itong napatumba ng ating bida. Kahit mahina laban sa lason ang goblin, tila hindi pa ito agad umepekto. Isa pa ang sumugod, kaya agad siyang naghagis ng kutsilyo at tinapos ito. Alam na niya ang galaw ng mga kaaway, kaya hindi na siya mahihirapang harapin ang mga susunod. Alam din niyang kung tatagal siya ay lalo lamang dadami ang mga goblin. Aktibo ang dala niyang kagamitan mula sa Goblin King, ang letigo na nagdulot ng dagdag na 6% takot sa bawat kalaban. At natuwa ang ating bayani dahil inihanda niya iyon bago pa magsimula ang lahat. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, naglalakad ang iba pang kasamahan. Padalos-dalos ang kilos nila hanggang sa biglang marinig ang kaluskos. Napasigaw sa takot ang dalaga nang makitang paparating ang kawan ng mga goblin. Tumakbo ang isa at inamba ang armas sa kanya. Napapikit na lamang siya sa matinding kaba. Nang damilat, nakita niya ang dugo at anino sa harapan niya. Napatay ng kalbong kasama ang goblin at sumigaw na walang dapat katakutan sa mga ordinaryong nilalang na iyon. Nagsigawan ng papuri ang iba, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Daniel. Nag-utos siya na mag-focus at ipinagmalaki ang kanyang mahabang espada. Subalit hindi inaasahan ang sumunod na ipit ang espada sa katawan ng goblin. Sa pagpilit niyang bunutin ito, may isa pang goblin ang nakalapit at tumama sa kanyang ulo.
Bumagsak si Daniel sa lupa, dahilan upang mabahala ang buong pangkat. Naging mas agresibo ang pag-atake ng mga goblin kaya't napilitang humingi ng tulong si Daniel. Bagaman takot at nanginginig ang mga kasama, mabilis pa rin silang sumugod upang tumulong. Samantala, walang kahirap-hirap na pinupuksa ni Ken ang mga goblin. Isa-isa silang natamba at nang magtangkang tumakas ang isa, mabilis niyang itinapon ang letigo at nahuli ito. Sa huling pagpatay, muling tumaas ang kanyang antas at doon ay nakuha niya ang atensyon ng isang nilalang mula sa madilim na mundo. Isang bagong tagumpay ang dumating sa kanya, tinawag na Only Full Swing Heavy Sword sapagkat sapat na ang Goblin's Whip sa kanyang kamay. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, nakahinga ng kaunti ang pagod na grupo matapos ang labanan. Nagtanong ang isa kung ano na ang nangyari sa bagong kasamahan at agad na sinabi ni Dan na malamang ay patay na ito dahil wala nang balita. Nagsimula silang magtalo tungkol sa pangangailangan ng panibagong kasapi at kung bakit nila pinagkakatiwalaan si Daniel. Ngunit bigla silang napahinto at napalingon, sabay-sabay na natakot at nagdikit-dikit na parang mga sisiw. Samantala, muling nag-level up si Ken at nakakuha ng kakaibang kasanayan. Tinawag niya ang reference book at natanggap ang kapangyarihan ng Skeleton Warrior. Isang kasanayang minsan nang ginamit ng maalamat na si John George, ang walang kamatayang hari na may kakayahang mag-utos sa hukbo ng mga patay. Ngunit hindi ito perpekto, tanging mga halimaw na siya mismo ang pumapatay ang maaaring ialay, at napakalaki ng limitasyon. Binuksan niya ang sobra at inisip na makakatulong ito upang makakuha siya ng oras sa laban. Gamit ang bago niyang lakas, sinimulan niyang higupin ang buhay ng isang goblin. Dahan-daang naligas ang balat at naiwan ang kalansay na muling nabuhay. Pinagmasdan nito ni Ken nang may katahimikan at natuwa sa kislap ng mga mata nito. Nakahilig siya sa puno habang nakikita ang skeleton na humahawak ng espada. Bagaman mababa ang antas ng kapangyarihang mahika nito, napansin niyang matibay itong makipaglaban. Naisip niyang mahirap gamitin ito bilang pangunahing sandata ngunit maaari pa ring mapakinabangan. Doon niya rin nakita ang mga nabubulok na bangkay ng ibang manlalaro na nakasabit na parang mga manika. Alam niya sa sarili na lahat ng halimaw, mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas na dragon, ay iisa ang hangarin, ang saktan ng tao. Kaya't para sa kanya, walang dahilan para kawan ang mga ito. Pagsapit ng gabi, buhay pa rin ang natitirang grupo. Nagsiga sila at nagtipon sa paligid ng apoy. Habang nakabalot ng benda ang ulo, nagreklamo si Daniel na goblin lang naman ang kanilang nakalaban, habang umiiyak ang dalaga. Nagtanong ang mamamana kay Daniel kung ano ang dapat gawin. Inamin niyang tunay na mali ang kanilang pagtansya sa dungeon ngunit sa isip niya ay hindi siya pwedeng mamatay ng ganoon lang. Ipinasya niyang kailangan nilang magtagumpay kahit gaano kahirap. Nagulat ang kanyang mga kasamahan sa tapang na iyon at unti-unting nakinig sa kanya. Ngunit higit na ikinagulat nila nang biglang magtanong si Daniel, na parang may nakikita sa kanyang ulo. Lahat sila ay napaangat ng tingin, at doon nila nakitang muli ang level up. Nagulat silang lahat sapagkat hindi nakikipaglaban si Daniel. Doon nila napagtanto na buhay pa ang bagong kasamahan at patuloy na nakikipaglaban. Samantala, nasa tumpok ng mga punong kahoy si Ken kasama ang kanyang bangkay na goblin. Pinili niya ang pinaka-epektibong paraan upang lipulin ang goblins. Sinindihan niya ang sulo at inihagis ito, dahilan upang lumiyab ang napakalaking siga. Naamoy at nakita ng mga goblin ang usok at agad na nagsidating. Ang ilan ay nabulunan sa amoy, ang iba namay nabaliw at kusang tumalon sa apoy. Nakamasid lamang si Ken at natuwa. Para sa kanya, isa itong paraan upang sabay na ilibing ang mga bangkay ng mga manlalaro at ang mga halimaw. Muling tumaas ang kanyang antas at muling natuwa ang nilalang mula sa madilim na mundo sa kanyang kalupitan. Ngunit nalungkot siya dahil hindi niya pa rin nakikita ang mukha ng nilalang na yun, worry nagtatago lamang. Sa kanyang pag-alis, bigla namang yumanig ang lupa at lumabas mula sa ilalim ang dambuhalang halimaw. Habang takot na takot ang kalansay, si Ken ay natuwa. Isa itong patunay na ipinakita na sa kanya ng halimaw ang tunay nitong anyo. Ang nagpakitang halimaw ay ang nakatagong Goblin King.
Isang bangungot na siyang dahilan kung bakit milyon-milyong baguhan ang namatay sa unang antas ng dungeon bago pa man nakialam ang guild. Ngunit para kay Ken, hindi siya papayag na patuloy pa nitong kainin ang mga buhay ng mga manlalaro. Hinugot niya ang kanyang espada at lumapit, habang nakahanda ring makipaglaban ang kalansay. Tumakbo ito palapit sa dambuhala at unang sumugod, tinaga ang sakong nito. Napatigil si Ken at naalala ang isang nakaraang laban, ang laban nila kontra sa higanteng dragon. Noon, habang nagkakagulo ang lahat, siya ang unang nagsabi na kailangang putulin ang mga paa ng halimaw upang bumagsak ito at magkaroon sila ng pagkakataong manalo. Siya rin ang unang tumalon at sumugod, pinutol ang mga paa ng dragon. At sa kasalukuyan, namangha siya dahil parehong-pareho ang galaw ng kanyang kalansay. Mabilis, matalim, at walang takot. Ang istilong iyon ay siya lamang ang tunay na gumagamit. Napatitig siya, halatang nagulat, dahil nakikita niya sa kalansay ang sarili niyang estilo. Alam niyang ang kapangyarihan niya mismo ang nakakaapekto rito. Ngunit ang higit na kamangha-mangha ay ang kusang desisyon ng kalansay na tularan ang paraan ng pakikipaglaban ng kanyang amo. Si Ken, ang mandirigmang kayang gamitin halos anumang sandata, at kahit sa loob ng guild ay kakaunti lamang ang makakaharap siya ng pantay. At ngayon, kahit isang nilalang mula sa kanyang sariling kapangyarihan, nagpakita ng parehong kagalingan at determinasyong kanyang tinataglay. Matamang tumingin ang kalansay kay Ken, Worry nagtatanong, at sa bilis ng mga pangyayari ay kailangan ng muling isaalang-alang ng ating bayani ang kanyang plano. Bigla namang lumitaw ang isang mesa sa kanyang harapan, ipinapakita ang lahat ng nakamit niya. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng isang pambihirang kasanayan, isang legendary skill page na nagngangalang Legendary Shooting Range. Labis ang tuwa ng ating bayani dahil hindi niya inaasahang makukuha ito ng ganoon kabilis. Mula naman sa mga tore, sabay-sabay na sumigaw ang mga sundalo, inihayag na nalinis na ang buong dungeon. Ngunit ang taong nagpadala sa kanila roon ay hindi natuwa, dali-dali siyang tumakbo patungo sa pasukan. Nang magsipagbuklod ang lahat sa paligid ng portal, lumabas mula rito ang isang pangkat ng mga manlalaro. Isang araw pa lamang silang nawala sa loob, at hindi makapaniwala ang lahat na natapos ang dungeon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Naghintay na ang ambulansya para sa kanila. Umupo si Daniel sa sopa habang nakatayo ang iba niyang kasamahan. Nilapitan sila ng lalaking naghihintay at masayang sinabi na butit nakabalik silang buhay. Ngunit agad niyang napansin na may kulang sa kanilang bilang. Nang itanong niya kung nasaan ang ating bayani, sabay-sabay na yumuko ang apat na kasama, tanda ng hiya at lungkot. Pinaghinalaan ng lalaki na baka hindi na nakaligtas ang ating bayani. Subalit biglang may sumigaw, may isa pang palabas mula sa portal. Laking gulat ng lahat nang makita nilang si Ken mismo ang lumitaw. Walang galos at tahimik na naglakad sa gitna nila. Mabilis na nilapitan ng lalaki si Ken at pinigilan siya, habang nakatingin ng malamig ang ating bayani. Nababalot ng pawis ang lalaki at paulit-ulit na nagtatanong. Si Dan naman ay nagpakita ng galit, Worry inis na naloko sila. Lahat ay napatingin ngayon kay Ken, iniisip kung sino talaga siya. Sa malaking screen ng gusali, lumabas ang balita, tumataas ang kasakiman ng mga manlalaro. Sinabi ng host na tanging mga manlalaro lamang ang may kakayahang maglinis ng dungeon. Kaya't ginagamit nila ito para sa sariling kapakinabangan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, muling lumutang ang pangalan ng Messiah Guild na matagumpay na nakalinis ng 5 palapag na dungeon ng walang kahirap-hirap. Ang kanilang tagumpay ay nagtaas pa lalo sa presyo ng mga sapi ng Han Corporation. Nagngit-ngit si Dan habang hawak ang telepono, tinawag na mga salot ang Messiah. Itinapon niya ang telepono sa mesa at mariing sinabi na puro Messiah na lamang ang laman ng mga balita, at dahil sa kanila. Lumalabas na mukhang sakim ang ibang manlalaro. Pinayapa siya ng isang kaibigan, ipinaalala na hindi sila ang unang nakaranas ng ganito. Ngunit mabigat ang damdamin ng isa sa mga kasama, nagsabing halos ikamatay nila ang pagkilos ni Ken. Bagamat siya lamang ang nakalinis ng buong dungeon, itinuro niya ang sugat sa ulo at ibinintang na dahil iyon kay Ken, anilay masyadong nasabik ang ating bayani sa isang bagong gamit kaya't sumugod ito sa mga goblin.
Sa pagtatangkang iligtas siya, siya naman ang nasugatan. Napagdesisyonan nilang mali ang ginawa ng ating bayani at marapat siyang parusahan. Subalit iginiit ng isa na ang kailangan lamang ni Ken ay salapi. Samantala, ipinakita ang isang tablang puno ng mga tala. Hindi nakipagkita ang ating bayani kay Lei, pinili niyang maging mas malakas muna upang sa pagdating ng panahon, si Lei mismo ang magka-interes sa kanya. Punit ang isang papel mula roon at tinahak niya ang pinakaliblib na bahagi ng kanyang landas. Sa isang gusali, nakaupo siya sa harap ng dalawang opisyal ng guild. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa kumakalat na tsismis, ngunit sinabi ng ating bayani na hindi siya apektado at nais lamang niyang kumita ng pera. Pinayuhan siya ng isa na mas mahalaga ang buhay kaysa sa salapi, at handa silang pautangin siya. Ngunit tumanggi ang ating bayani at tahasang hiniling na pangalanan na lamang ang petsa ng kanyang misyon. Lalong kumalat ang mga bulong-bulungan, bagay na nakapagbigay pa ng kasiyahan sa kanya sapagkat ibig sabihin ay makakalaban siyang mag-isa. Napag-usapan din na ang dungeon na nais niyang pasukin ay hindi pa nakokontrol ng mga eksperto, doon namatay ang mga tinaguriang Rising Stars. Kaya't nabahala ang isa na baka hindi magtagal ang ating bayani kung ipipilit niya ang ganitong landas. Ngunit para sa kanya, ito ang pagkakataon. Paglabas niya ng sasakyan, sinalubong siya ng isang lalaking pawisan na agad nagtanong kung totoo bang mag-isa siyang papasok. Ang tingin ng lahat ay dahil sa kasakiman, hindi siya nakahanap ng kasamahan. Ngunit walang imik na tumitig lamang ang ating bayani, malamig at mabigat ang anyo. Ipinilit ng lalaki na pumasok na sila sa dungeon, ngunit tila isang ulol sa paningin ng ating bayani. Sa wakas, tumawid siya sa portal ng dungeon, mag-isa. Ayon sa karaniwang pagtingin, imposibleng malinis ito ng isang manlalaro lamang, lalo na sa antas ng ating bayani. Ngunit hindi siya natinag. Pagbunot niya ng espada, agad sumugod ang isang dambuhalang orc. Mabilis na umigtad ang ating bayani bago tuluyang damapo ang mabigat na hampas. Isang ordinaryong orc yon, ngunit ang balat ay sobrang tibay. Nang umatake ang ating bayani, isang mababaw na gasgas lamang ang iniwan ng kanyang espada. Sa lakas ng halimaw, isang tama lamang ang katapusan para sa kanya. Ngunit mabilis na nag-isip ang ating bayani. Kung mapapatay niya ang halimaw at magagawang tawagin itong muling mabuhay bilang isang skeleton warrior, magkakaroon siya ng tsansang malinis ang buong dungeon ng mag-isa. At doon nagsimula ang walang humpay na pag-atake ng ating bayani. Sunod-sunod na hinampes ang mga binti ng dambuhalang orc, hanggang sa tuluyang mawalan ito ng lakas at bumagsak ng tuluyan sa lupa. Itinaas ni Ken ang kanyang espada at sinabi na ang isang mandaragit na wala ng mga paa ay hindi na nakakatakot. Sa kabilang dako, lumitaw ang isang opisina kung saan dalawang lalaki ang nakaupo sa mga sofa. Isa sa kanila ang nakangiting nagbabasa ng isang papel habang ang isang blondeng lalaki ay nagtanong kung ano ang tinitingnan niya. Inihagis ng una ang papel sa mesa at inanyayahan siyang basahin ito kung ganoon siya kaus-isa. Mula roon ay nakita ang anyo ng ating bida, si Ken, isang baguhan na bagong gising sa kapangyarihan. Siya ang nakalinas ng isang dungeon mag-isa. Usap-usapan na pumasok na siya ngayon sa ikalawang kuweba, mula sa simula pa lamang ay walang kasama. Para sa lalaking nagbabasa ng ulat, tila arogante ang ganoong asal para sa isang taong bagong manlalaro pa lamang. Ang blondeng lalaki na may labis na nagtaka sapagkat kahit siya ay nahirapan noong una. Aniya, napaka-inosente kung pagbabasehan lamang ang isang papel na galing sa hindi kilalang pinagmulan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay dumating ang isang babae na may dalang tray. Malamig ang kanyang tinig nang tanungin kung may problema ba sa kanyang ulat. Bahagyang natakot ang lalaki at dali-daling nagpalusot na dahil siya mismo ang gumawa ng ulat, perpekto na yun. Pumuri pa siya at nagtanong kung saan niya nakuha ang ganoong impormasyon. Inilapag ng babae ang tray sa mesa nang may diin at sinabing trabaho niya ang kumuha ng tumpak na impormasyon. Habang patuloy ang pagpuri ng lalaki kay Secretary Lee, napansin niya ang 3 pakete ng instant coffee sa tray. Biglang naglaho ang papuri at napalitan ng paninisi dahil ipinagbili pa rin niya ang kape na ipinagbawal na niyang bilhin.
Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Secretary Lee habang tahimik niyang ininom ang kape. Nang tanungin siya kung bakit niya ito binili, sagot niya na yon ang natirang kape mula sa pagpupulong kasama ang Phoenix Guild noong nakaraang linggo. Agad na naglaho ang galit nang marinig ang pangalan ng Phoenix Guild at muling nagbago ang anyo ng lalaki. Ngayon ay parang isang Buddha na muling pumuri at nagsabing kung hindi kay Secretary Lee sila magtitiwala, kanino pa ba sa buong mundo? Napatingin ang isa pang lalaki sa kanya na tila may halong paghamak. Pagkatapos uminom ng kape ay nagtanong muli ang lalaki kay Secretary Lee tungkol sa pagbili ng dungeon. May ilang magaganda raw ngunit napakamahal pa, kaya patuloy pa siyang naghahanap. Nagtaka naman ang blonding lalaki kung bakit kailangan ng panibagong dungeon at tinanong kung anong nangyari sa mga nauna. Napangiti ang kalbo at sinabing sa tuwing pumapasok siya roon ay nauubos ang mga ito. Naisip ng blonding lalaki na kakaalis lang niya sa isang dungeon kahapon, kaya ano ba ang nais niyang sabihin? Dagdag pa ng kalbo, kailangan din niyang magpahinga, ngunit agad niyang binaligtad at sinabing kung masyado siyang magpapahinga baka siya'y magkasakit, kaya inaalagaan lamang niya ito sa ganitong paraan. Samantala, bumalik tayo sa ating bida na nagawang gawing buto ang dambuhalang orc. Tahimik na nakaupo si Ken sa ibabaw ng bangkay at pinagmamasdan ang laban. Dahil sa mababang antas ng kasanayan, mahina ang tibay ng orc at mabilis itong namatay. Ngunit hindi doon tumigil ang ating bida. Muli siyang tumalon mula sa katawan ng orc at inalala ang mga salita ng hari ng mga immortal, si John George, na kanyang nakalaban sa nakaraang buhay. Ngumiti si Ken habang muling nagsummon ng higanteng kalansay. Hanggat kaya ng kanyang kapangyarihan, gayon karami ang magiging sundalong buto na kanyang mabubuo mula sa mga bangkay sa larangan ng digmaan. Nabigla ang mga orc sa nakitang ito at doon nagsimula ang panibagong bugso ng laban. Sunod-sunod ang naging gantimpala, tumaas ang kanyang antas, nadagdagan ang lahat ng puntos, at ang kasanayan ay umabot na sa ikalawang antas. Ngunit hindi pa rin kontento si Ken. Sa mas mataas na antas ng dungeon, hindi sapat ang makipaglaban sa karaniwang mga orc. Nagpasya siyang hanapin ng orc hunter. Umupo siya at nagsimulang magsketsa sa lupa, iniisip kung saan maaaring matagpuan ang nilalang na iyon. Isang orc ang lumapit at pinagmasdan ang kanyang ginagawa, tila nagtataka, ngunit hindi siya pinansin ng ating bida. Ang kanyang isip ay nakatuon sa paghahanap ng mas mabigat na kalaban. Nang siya'y umalis kasama ang kalansay, isang dambuhalang orc ang lumitaw, bitbit ang isa pang kalahating metrong orc. Sa gitna ng mga bangkay ay makikita ang orc na tila siyang pinuno ng dungeon. Sa oras na yun ay dumating si Ken mula sa kanyang likuran. Batid niyang mas malakas ang boss kaysa sa iba kaya inihanda niya ang kanyang pana. Hindi niya nais na sumugod kaagad. Kung kaya niyang tamaan ng palaso na may lason ang dulo, maaari niyang pabagsakin ang halimaw. Habang hinaharap ng kalansay na si Kina ang pinunong orc, dahan-daang humakbang si Ken at hinayla ang bagting ng pana. Alam niyang mas makapal ang balat ng boss kaysa sa karaniwang orc. Kailangang tamaan lamang ang natatanging mahina nitong bahagi. Sa isang mabilis na pagbitaw, lumipad ang palaso at tumama diretso sa mata ng halimaw, sapat upang mapabuwal ito sa lupa. Sa galit ay hinugot ng boss ang palaso at itinapon sa lupa. Ngunit nagsimula ng kumalat ang lason mula sa dulo nito. Dahil sa kasanayang poisonous blood, unti-unting humihina ang orc. Hindi man ito agad na mapatay, sapat na ang epekto upang unti-unting maubos ang lakas ng pinuno. Sa ikalawang antas ng kasanayan, lalong tumitindi ang pagkalason, at ito'y nagbigay ng malinaw na bentahe para sa ating bida. Naroon ang bangkay ng isang orc na ngayoy tuluyang bumagsak sa sahig ng madilim na dungeon. Ang laban ay tapos na. Ang kalaban ay pinaslang ng isang mandirigmang kalansay, at dahil dito, nagtagumpay ang ating bida, si Ken. Siya mismo ang nakapuksa sa pinuno ng lugar na ito. Lumapit ang ating bida sa isang tumpok ng mga kalansay at labi. Tila nilamon ng orc ang lahat ng madaanan, maging ang mga manlalaro na hindi nakaligtas sa dungeon na ito. Ngunit isang kalansay ang agad na tumimo sa atensyon ng ating bida.
Ang pinsalang taglay nito ay hindi gawa ng isang orc. Ang pagkakatira mula sa likuran ay nagpapakita na ang gumawa ay sanay sa pagpaslang sa loob ng mga dungeon. Hindi pa malinaw kung ito ba ay sinadyang pagpatay o hindi. Ngunit kung sila ay miyembro ng Phoenix Guild, alam ng ating bida na posible ang lahat, sapagkat sa kapalit ng salapi, may mga handang pumatay kahit kapwa manlalaro. Kaunti na lamang ang oras na natitira bago magsara ang dungeon, ngunit patuloy ang pag-iisip ng ating bida kung paano niya matutunto ng taong yun. Kung matagpuan niya ito, mas mapapalapit siya sa tunay na kaaway ni Lily. Sa paglalakad, napansin niyang may kumikislap mula sa isang kuweba. Dahil sa dilim, hindi niya agad yun nakita kanina. Napagdesisyonan niyang silipin ito. Sa loob ng kuweba, naroon ang isang kalansay na nakasandal sa dingding, yakap ang sariling espada. Kaiba ito sa iba, hindi wasak ang katawan at nanatiling malinis ang sandata. Isa lamang ang ibig sabihin nito, habang nagkakandamete ang mga kasama, tumakas siya at nagtago, hinintay ang sariling kamatayan. Isang asal na talagang akma sa Phoenix Guild. Para sa ating bida, mas marangal ang mamatay sa laban kaysa maghintay ng tiyak na wakas. Ang kalansay na ito ay kabilang sa mga umuusbong na bituin ng naturang samahan. At wala nang mas angkop na libingan para sa kanya kundi ang mismong kuweba ng kanyang pagtataksil. Nang akmang aalis na ang ating bida, isang bagay ang nahulog mula sa kalansay, isang tala Erwan. Sa pagbuklat nito, tumambad ang tinatawag na blacklist ng grupo ni Weston. Malaki ang tuwa ng ating bida. Mapalad siya sa pagkakataong yun, dahil sa isang dungeon, nakamit niya hindi lamang ang tagumpay kundi maging ang ranggong alamat. Bilang gantimpala, natanggap niya ang kapangyarihan ng Eye of Anubis, kakayahang sumilip sa nakaraan ng mga namatay. Ngayon, kahit patay na ang mga kaluluwa, nagkaroon siya ng daan upang magsalita ang kanilang nakaraan. Dinampian niya ang kalansay upang tuklasin ang alaala nito. Nagningning ng maliwanag na asul ang mga mata ng ating bida, tanda ng pag-aktibo ng kapangyarihan. Hindi kaaya-aya ang tanawin sa kanyang paningin, nakita niya ang kasapi ng guild na sumisigaw ng tulong, tumatakbo sa takot at nagtago sa kuweba, paulit-ulit na inuusal na hindi siya maaaring mamatay. Sa halip na kalabi ng mabangis na mga orc, mga tao mismo ang nagpatayan. At ang duwag na tumakas ay walang alinlangang pumatay ng sarili niyang kasama. Ang huling mukha na lumitaw sa alaala ay si Vincent, ang pangunahing tao sa kanilang guild. Muling nagliwanag ng masilakbo ang mga mata ng ating bida. Inihagis niya ang bungo at hinawakan ang sariling mukha sa matinding sakit. Ang bigat ng nakaraang yun ay tila damaloy sa kanyang sarili. Mas marami siyang nagastos na kapangyarihan kaysa inaasahan. Ngunit handa na ang lahat ng kailangan niya. Ang impormasyong nakuha at ang tala Erwan ay magdadala sa kanya ng mas malapit sa kanyang pakay. Samantala, sa isang silid, isang lalaki ang walang awang binubugbog. Ipinapataw sa kanya ang sisi sa pagkatalo at sa pagkawala ng dungeon sa kamay ng iba. Pilit siyang humihingi ng tawad, nangangakong aayusin ang lahat. Ngunit ang lalaking nakaupo sa harapan ng mesa, abala sa pagbabasa ng dyaryo, ay malamig na tumugon, ang dungeon na yun ay nilinis na ng isang baguhan. At hindi siya karapat-dapat humingi ng kapatawaran. Ang sekretaryang nakatayo sa tabi ay humingi ng paumanhin at nangakong uumpisahan ang bagong gawain. Ang kawawang lalaki ay kinaladkad palabas ng opisina, patuloy na nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon, subalit hindi ito nagdulot ng kahit bahagyang pag-aalala sa kanilang pinuno. Abala pa rin ang lalaking iyon sa pagbabasa ng balita tungkol sa isang baguhan na mag-isa lamang ang nagtagumpay sa buong dungeon. Nang tanungin niya ang sekretarya kung masama na ba ang kanyang reputasyon. Agad itong umayon. Noong una, iniwan niya raw ang kanyang mga kasama sa dungeon, at may mga usap-usapan na kinamkam niya ang lahat ng gantimpala. Totoo man o hindi, sapat na ito upang maging mabigat ang pasanin sa kanyang pangalan. Isang abiso ang dumating at kanyang pinindot. Ipinaabot sa kanya na may isang Ken na humihiling ng pagpupulong. Hindi na siya gaanong nagulat. Sa kabilang silid naman, may lalaking nag-uulat ng sitwasyon. 3 guild, kabilang ang kay Weston, ang kasalukuyang nagtutunggali para sa 20 natitirang pwesto.
Ang problema, kahit hatiin man sa tig-aanim, may 2 upuan pa ring matitira. Rank A+ ang dungeon na yon, mas mataas ang tsansang makakuha ng mga bihirang gamit, at dahil iisang palapag lamang, napakainam ng pagiging episyente. Kaya't walang gustong magpatalo. Iritadong niluwagan ng pinuno ang kanyang kurbata at nagtanong kung may aplikante bang wala sa alinmang paksayon. Ngunit bago pa siya makapag-isip, isang tawag ang dumating mula kay Vincent. Lalong gamulo ang sitwasyon. Sa pagtanggap ng tawag, bigla niyang nabulalas ang pangalan ni Ken. May kakaibang nangyari. Nang matapos ang pag-uusap, sinabi niya na tatawagan niya muli, saka ipinaalam sa kasamahan na si Ken ang nais kumuha ng natitirang 2 pwesto, nang hindi ipinapalam sa iba pang mga paksayon. Dito nakumpirma ng lalaki ang tsismis, tunay ngang si Ken ay laging nag-iisa. Marahil ginagamit lamang siya upang mapasok ang dungeon at pagkatapos ay itatapon. O kaya na may bahagi na siya ng grupo ni Vincent. Ngunit ang mga paksayon ay maaari nang magsimulang magbangayan dahil dito. Matalino si Vincent. Ipinahayag nitong handa siyang umatras at ibigay ang pagkakataon, kapalit lamang na isama si Ken. Ngayon, malinaw na ginawang alas ni Vincent ang ating bida. Sa opisina ni Vincent, nakalatag sa ibabaw ng mesa ang tala-arawang natagpuan mismo ng ating bida sa dungeon. At sa puntong yon, napatunayan ang ating bida, ang bida, ay unti-unti nang humahakbang sa gitna ng mga pakana at kasinungalingan ng mga dakilang guild. Siya ngayon ay naging bagong piraso sa laro ng mga makapangyarihan, ngunit sa likod ng lahat, alam ng ating bida na ang landas na ito ang magdadala sa kanya ng mas malapit sa tunay niyang kalaban. Natutuwa si Vincent na dala niya ang diary, at higit pa roon ay nagpasya siyang maaari niyang manipulahin ang taong nasa harap niya at itapon ito anumang oras kapag wala na itong silbi. Isang oras ang nakalipas, iwinagayway ni Vincent ang diary sa harapan ni Ken at tinanong kung alam ba nito kung ano yun. Nang silipin ni Ken ang laman, nagkamali ng akala si Vincent at inisip na dinala siya rito para blackmailan at humingi ng pera. Ngunit agad ipinaliwanag ni Ken na hindi yun ang dahilan kundi may alok siya. Patuloy na sinabi ni Ken na usap-usapan ng A-rank dungeon at nais niyang pumunta roon. Laking gulat ni Vincent sa narinig, kaya't natawa siya ng malakas at tinawag si Ken na nakakatawa. Ngunit seryoso rin niyang tinanong kung nauunawaan ba nito ang uri ng dungeon na yun. Malamig na tugon ni Ken na alam niyang 2 malalakas na paksayon. Ang Phoenix at Messiah, ang naglalaban para sa dungeon na yun dahil limitado ang bilang ng makakapasok. Napatitig si Vincent kay Ken na para bang sinusuri ito, saka ngumisi ng nakakatindig balahibo. Sa huli, tinanggap niya ang kasunduan ni Ken ngunit may kondisyon, isang unibersidad ang magsisilbing harapan nila. Sa unibersidad, nakatayo si Ken sa likuran at tahimik na nakikinig sa lalaking nagsasalita tungkol sa dungeon. Ipinaliwanag ng tagapagsalita na may higit sa 1,000 orc sa loob. Habang nakikinig, bumalik sa alaala ni Ken ang nakaraang laban kung saan 70 silang pumasok at kalahati ang namatay. Ang buong bulwagan ay panang piling manlalaro mula sa iba't ibang guild, kaya malinaw na hindi lahat ng kamatayan ay dulot lamang ng mga halimaw. Sa isip ng ating bida, mataas ang posibilidad na may mga nagpatayan din sa loob para makaalis ng karibal at makakuha ng mga gamit. Ang gantimpala naman sa pagpatay sa Doom Warrior ay ang pangil ng kamatayan ng kanilang angkan. Sa huli, ang Messiah Guild ang nakakuha ng gantimpala dahil sa malaking kontribusyon nila. Noon ay wala pang kaalaman si Ken, ngunit ngayon ay malinaw sa kanya na may bahid ng katiwalian ang nangyari. Kahit si Lei ang pinaghihinalaan, posible ring hindi ang Messiah Guild ang direktang nasa likod, kundi baka nagtanim sila ng mga especially iya sa ibang pangkat. Sa pagsusuri ng ating hero batay sa mga alaala, iyon ang maaaring susunod na galaw ng mga kalaban. Dumating ang araw ng pagsalakay. Lahat ng manlalaro ay nagtipon sa harap ng portal ng dungeon. Nandoon ang Lion's Skull, Phoenix, at Messiah Guild, at kasama rin syempre si Ken. Siya ang unang pumasok sa portal, determinado na agawin mismo ang pangil mula sa kamay ng Orc Warrior. Dahil napakarami ng tao, nahirapan ang bawat isa na makita ang kani-kanilang kakampi. Ang pinuno ng Messiah Guild ay nag-utos na pumili silang lahat. Namangha ang iba sa pagkakaisa ng grupo at pinuri ang kanilang organisasyon. Gayunman, may ilan na nagsabing hindi yun sapat na patunay dahil libo ang orc sa loob. Tama nga sila, dahil sa mismong sandaling yun,
isang dambuhalang orc ang lumitaw mula sa kagubatan. Lumapit ang isang manlalaro ng masaya at buong yabang na hinarap ito. Hamampas ang orc ng buong lakas, ngunit nasalag ng manlalaro gamit ang kanyang kalasag. Isa pang kasamahan ang gumamit ng kakayahan, tinawag itong skill of the Lord of the Source of Wisdom, at matagumpay na napigil ang galaw ng halimaw. Magkasama nilang nilabanan ang dambuhalang orc. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, narinig ang nakakabinging hiyaw ng mga orc. Akala ng ilan ay lindol yon, ngunit itinuro ng kanilang pinuno ang gubat at sinabing may paparating. Biglang sumulpot ang isang pangkat ng mga orc at walang habas na umatake. Tuluyang sumiklab ang labanan, gumamit ng mahika ang mga mangkukulam upang hadlangan ang bugso ng mga halimaw, habang ang mga espada ng mandirigma ay bumaon sa laman ng malalaking orc. Habang abala ang lahat, ang ating bida ay umakyat sa isang puno at nagkubli. Alam niyang walang makakapansin ng kanyang pagkawala. Doon niya sinimulan ang kanyang plano. Pinagmasdan niya ang labanan at naisip na hindi kayang itulak pabalik ng mga orc ang pinagsamang puwersa ng mga guild. Sa makatuwid, ito na ang tamang pagkakataon para hanapin ang kinaroroonan ng orc warrior. Ang misyon, patumbahin ang orc warrior at higit sa 1,000 orc. Alam ng ating hero na uunahin ng mga guild ang paglipol sa libu-libong orc bago pa hanapin ang pinuno, at bago dumating ang sandaling yon, dapat nakuha na niya ang pangil. Ipinakita ang hukbo ng mga orc na nakahanay, at sa itaas ng isang trono ay nakaupo ang orc warrior. Nakalawit sa kanyang leeg ang pangil na pinagtatangka ni Ken. Isang sugatang orc ang humarap sa kanya, ngunit pinugutan ito ng ulo at itinapon sa gilid. Tumayo ang pinuno ng mga orc, iniangat ang kanyang dambuhalang palakol at kumaway bilang hudyat ng digmaan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng libu-libong orc habang sila'y sumugod patungong labanan. Mula sa mataas na bangin, nakamasid ang ating hero. Alam niyang pinatay ang sugatang orc dahil sa pagtakas sa laban. Doon niya mas natitigan ang pinuno, mas malakas ito kaysa sa lahat ng nakalaban niya noon. Subalit imbes na sumabak kaagad, iniwan nitong makipagpatayan ang kanyang mga tauhan at siya'y nanatili sa trono. Para kay Ken, isa itong pambihirang pagkakataon. Habang nasa harapan ng labanan ang lahat, siya na may pagkakataong lumapit sa pinuno at magbitiw ng unang dagok. Samantala, iniulat ng isa sa mga pinuno ng guild na hindi ganoon kahirap labanan ang mga orc at kailangan nilang sumulong pa. Sa kanyang palagay, mas kaunti ang orc kaysa inaasahan at ang tunay na puwersa ay nasa ibang lugar. Lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan at nagulat na may paparating na napakaraming mga orc. Tinatayang 900 hanggang 1,000 ang papalapit. Maliwanag na yun na ang pangunahing hukbo ng kalaban. Ipinag-utos ng kanilang pinuno na dapat itong pigilan sa araw na yon, ngunit kailangan din nila ng mas maraming kagamitan upang salubungin ang lakas ng hukbong orc. Gayunman, ang karamihan ng mga nakapaligid ay hindi sumuporta sa kanila at itinaboy sila palayo. Isa sa mga pinuno ng Lion Guild ang tumanggi, sinabing hindi siya aso ng sinuman, at inatasan ang kanyang koponan na ipagpatuloy ang paglusob. Patuloy ang paglapit ng mga orc, at sa kabila ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga guild, isa sa mga pinuno ng Masaya Guild ang nagpahayag na kung magtutunggali sila laban sa isa't isa, sabay-sabay lamang silang mamamatay sa loob ng dungeon. Ngunit tinuligsa siya ng kabilang panig, tinawag silang mahina at kinutya na hindi dapat sila pumasok sa dungeon kung kulang sa tiwala sa sarili. Sa gitna ng kanilang pagtawa, umalis ang Lion Guild at pumasok sa gubat, habang nanatili ang Masaya Guild upang maghanap ng ligtas na lugar kung saan makapaghahanda para sa susunod na labanan. Samantala, si Ken ay nagsuma ng 2 kalansay at nagtungo patungo sa pinunong orc. Tumindig mula sa kanyang trono ang dambuhalang halimaw at naglakad patungo sa kanya. Humanda si Ken sa tabi ng mga kalansay at binunot ang kanyang pana. Sa isang iglap, nagpakawala ng kapangyarihan ang pangunahing orc ng dungeon at inihampas ang kanyang dambuhalang palakol. Sumugod ang 2 kalansay ngunit agad napansin ni Ken ang laki ng agwat ng kanilang lakas. Ang mga kalansay ay tila mumunting anino sa tabi ng pinuno ng dungeon. Batid ni Ken na hindi magtatagal ang mga yun kaya inihanda niya ang kanyang isang tanging pagkakataon. Habang ginugulo ng huling kalansay ang orc, pinakawalan niya ang isang palaso. Ngunit nakailag ang pinunong orc, bagay na hindi inaasahan ni Ken.
Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mabali ang espada ng kalansay, at isang hampas lamang ng palakol ang nagwasak sa katawan nito. Nagkaluray-luray sa lupa. Naisip ni Ken na hindi magiging madali ang laban na ito. Nagpasya siyang magbago ng plano. Habang nasa poder pa ng orc ang mahiwagang Fang, wala siyang laban. Hindi rin sapat ang kanyang kapangyarihan upang tapusin ang halimaw. Kaya minabuti niyang umurong. Tumalikod si Ken at tumakbo, ngunit nakapagtataka na nanatiling nakatayo ang orc, hindi nag-abala sa habulan. Para bang ayaw nitong mag-aksaya ng lakas sa isang umaatres na kaaway. Bagamat nakaligtas si Ken, naisip niya na sa muling pagbabalik ay maaaring pagsisihan niyang hindi niya natapos ang laban ngayon. Habang dumaraan siya sa kagubatan, may ilang manlalaro ang nakakita sa kanya. Pinaghinalaan nila na may kasapi ng Lion Guild na umatras din, o baka natuklasan na nito ang pinunong orc. Ngunit binalaan sila ng kanilang pinuno na huwag basta maniwala hanggang sa may makakita mismo. Para sa kanila, ang gantimpalang mahuhulog mula sa pinuno ng dungeon ay dapat mapunta lamang sa Lion Guild. Ngunit bago pa matapos ang kanilang usapan, isa-isang bumagsak ang mga manlalaro. Walang nakarinig na dapat ay wala namang ibang halimaw sa paligid kundi mga orc. Ngayon, puno ng mga hindi inaasahang panganib ang gubat. Nag-iwan si Ken ng hamon sa mga nilalang sa dilim, ngunit siya ay agad na nakarating sa kanlungang itinayo ng iba pang mga guild. Doon ay napansin niyang tila isang libing ang himpapawid sa paligid. Marami ang nasawi sa unang araw pa lamang. Kahit piling-pili at handang sundalo ang narito, labis ang kanilang kabiguan. Lumapit ang isang lalaki at nakisalo sa usapan. Ibinahagi niya na pinakamatindi ang pinsala ng Lion Guild, at ang isang pangkat nito ay hindi na nakabalik mula sa gubat. Ang mga bangkay ay hindi na makilala dahil sa labis na kalupitan ng mga orc na kumakain pa ng tao. Sa harap ng apoy, nagtipon ang mga manlalaro at nag-usap hinggil sa kanilang sitwasyon. Pinakinggan ni Ken ang kanilang mga pahayag. Ayon sa ilan, kakaiba ang dungeon na ito. Kung isang karaniwang misyon lamang, dapat ay mas marami ang makaliligtas. Ngunit ngayong A-rank ang dungeon, tila sobra ang bilang ng mga napatay. Naisip ni Ken na may mas malalim na lihim sa likod ng misyon. Kung patuloy na manghihina ang mga sundalo, malalagay sa panganib ang kanyang sariling plano. Kaya nagpasya siyang mas magsikap sa mga susunod na araw. Pagsapit ng umaga, bumungad ang walang patid na agos ng mga orc. Natakot ang mga manlalaro, at habang ang ilan ay nagrereklamo, pinilit silang palakasin ang loob at lumaban. Sa kabilang dako, si Ken ay nasa ibang bahagi ng gubat. Binuksan niya ang kanyang inventaryo at pinag-isipan ang kalagayan. Batid niyang hindi sapat ang kanyang kagamitan upang bigyan ng matinding sugat ang pinuno ng dungeon. Hindi na rin epektibo ang paggamit ng kalansay bilang pang-akit. Ngunit may bagong ideya siyang naisip. Kung ang kanyang mga kalansay ay marunong gumamit ng pana, maaaring magbago ang takbo ng labanan. Muling nagtungo si Ken patungo sa pinunong orc, dala ang isang bagong plano. Narinig ng ating bida na tila hindi pa rin ganoon ka-excited ang orc warrior nang makita siya. Magsisimula na ang ikalawang yugto ng kanilang laban. Umilo ang pangil ng orc warrior at bigla itong bumangon mula sa trono, sumugod papunta sa ating bida. Kasabay nito, isang palaso ang dumausdos sa ere, ngunit maagap itong namataan ng halimaw at agad na tinaas ang kanyang malaking palakol upang salagin iyon. Habang nakikipaglaban ang dungeon boss, dalawang payak na kalansay na may dalang busog ang umatake rin. Napangiti ang ating bida dahil alam niyang kasali ang kanyang mga kasama sa plano. Habang abala ang orc boss sa pagsalag sa mga kalansay, nakahanap ng pagkakataon si Ken. Mabilis siyang sumugod at biglang kinalas ang kwintas ng halimaw kung saan nakasabit ang pangil. Nahulog iyon at eksaktong napunta sa mga kamay ng ating bida. Natamo ni Ken ang Orc Lord's Fang. Humina ang lakas at depensa ng kalaban. Sa galit ng Orc Warrior, tinaas nito ang palakol, ngunit agad na tumama ang dalawang palaso at pumasok ang lason sa kanyang dugo. Hawak na ngayon ng ating bida ang pangil, at mula sa sandaling iyon, maaari nang makapinsala ng tuluyan ang kanyang mga atake sa halimaw. Ang pangil ng Orc Lord ay isang alamat na kasangkapan, puno ng nakatagong kapangyarihan, at nagagamit simula sa antas dalawa. Kasabay nito, nakamit ng ating bida ang karangalang tinaguriang Orc Lord's Fang Owner.
Isang hakbang na lamang ang kailangan, ang makakuha ng sand at ang kayang sumibak sa ulo ng halimaw. Patuloy na ginulo ng mga kalansay ang dungeon boss, nilalason ang dugo nito, habang si Ken ay nakatuon sa mismong pakikipaglaban. Magaan ang kanyang mga hakbang sa pag-iwas, at sa isang pagtalon ay ibinaon niya ang espada sa katawan ng halimaw, muling nagpasok ng lason. Napansin din ng ating bida ang palakol na ginamit ng orc warrior. Mula sa kamay ng kalaban, lumipad ito hanggang mahawakan ng isang skeleton warrior. Ang palakol na yun ang tamang sandata upang putulin ang ulo ng halimaw. Samantala, sa di kalayuan, isang manlalaro ang nakaupo sa puno at nakarinig ng malakas na sigaw. Naunawaan niyang hindi karaniwang orc ang umatungal, kaya't nagmamadali siyang lumapit. Pagdating sa lugar, nasalayan niya ang dalawang kalansay at iisang manlalaro, walang ibang presensya, ibig sabihin, nag-iisa ang nakikipagsagupa sa orc champion. Mabilis siyang tumakbo pabalik upang iulat ito sa kanyang guild, ngunit bago pa makalayo, isang palaso ang sumibat at tumama sa kanya. Napahandusay siya sa lupa, at sa pagkatarantay napatanto niyang napansin siya ng ating bida at binigyan ng tahimik na babala upang manahimik. Ngunit bago pa siya makabangon, may isang lalaking lumitaw sa kanyang harapan, kumikislap ng bughaw na liwanag.